Gabi sa ating lahat. Ating simulan ang pagsasyam sa huling araw, alay kay San Bartolome, Apostol, Martir. Sa ngalan ng Ama, magsiluhod ang lahat. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang aming huwaran sa pagtitiis ng kahirapan, kagipitan at sakuna. Ikaw ang naging inspirasyon ni San Bartolome na ipangaral ang mabuting balita na ikaw ay Mesiyas. Kahit balat niya'y bumaksak, ipagkaloob mo nawa na ang hawak ng sibat at Biblia ay magligtas sa buong mundo. Ipagkaloob mo nawa na sa Biblia naming hawak ay aming matutunan ng ibig ipaala ng Panginoon, na siya ay Mesiyas at tagapamahala ng sambayan ng Kristiyano. Nawa sa pamimintuho naming ito sa loob ng 9 na araw, kami ay matulad sa Kanya na laging handang maging tunay na alagad ni Kristo Jesus, kahit sa pinangambaang kamatayan ng aming katawan. Amen. O San Bartolome, ikaw ang aming patron. Ikaw ang aming inspirasyon na manatiling tapat sa Diyos sa gitna ng aming kahirapan, kasakitan o mga pagsubok sa buhay. Ikaw rin ang aming inspirasyon na huwag katakutan ng pagkamatay, sapagkat alam mo na ang Diyos ang bahala sa iyong mga kaaway. Alam ng Diyos ang iyong hinihinging lakas. Ipagkaloob mo nawa na bigyan din kami ng Diyos ng lakas na pamamagitan ng paghingi namin ng mabubuting bagay. Banggitin ang ating mga sariling kahilingan. Alam naming na iyo itong pagdarasal sa Diyos at ipagkakaloob niya rin ito. Kung alam mo at alam ng Diyos kung ito'y makabubuti sa amin, nawa pag naipagkaloob ng Diyos ang aming hinihiling, ito nawa maging lakas namin sa araw-araw o sa bawat buwan, taon sa aming pagiging tunay na Katoliko. Panalangin sa 9 tuling araw. Maluwalhating Apostol at Martir San Bartolome, nang masira na ang mga anito at mawalang halaga mga alagad nila, at pagkat di na nila maupatan ng Haring Palemyo, na sa kanyang puso'y nagugat na ang relihiyong Katoliko, ay nagsumbong sila sa Haring Astiages ukol sa nangyari sa kanilang mga anito. Iniisip nila magiganti at ikaw'y pinanyayaan. Agad kang dumating doon na walang ibang nasa kundi maibuhos ang dugo kay Kristo. Kaya tinanggap mo ang pagkamartir. Pinanitan kang buhay ng malupit na hari, at ng mga hindi binyagan ay nagtaka sa iyong pagtitiis. Ngunit hindi ka rin nagumpay ng pangaral sa pagkadiyos ni Jesucristo, at ang katotohanan ng pananampalataya at ng masayaan ng puot ng hari ay pinapugot ang iyong ulo, subalit siya ay pinarusahan ng langit, 10 na mga alagad niya. Pinasukan sila ng demonyo at sa loob ng 3 araw ng kanilang paghihirap ay binigti silang lahat. Samantalang ikaw ay binihis ng Diyos sa iyong pagod at namayapa ka sa walang hanggang kaluwalhatian. Alang-alang sa mga karapatan mong ito, ay dadalangin mo kami sa iyong di matingkalang Maestro at hingin ng biyayang manatili kami sa pag-ibig sa Kanya at pagtitiis ng hirap at dalita dito sa ibabaw ng lupa. 10 ng pagpapatawad sa aming mga kaaway at tuloy pagkaloob ang biyayang hinihingi namin dito sa pagsasyam. Kung nararapat sa kapurihan at kaluwalhatian ng Diyos, siya nawa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintuod sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpakailanman, sa walang hanggan. Amen. Aba, ating panikluhuran, pinalangin matamnan, patulong sa kailangan, kay San Bartolome na hirang. Hirang na apostol at martir, ikaw ang timbulan namin. Sa buhay na maralita, at gawain mangingisda, inakit kang kusa, ni Jesus.
Haring dakila. Hirang na apostol at martir, ikaw ang timbulan namin. Sa minsang paganyaya, sa maestrong mapaninta, wala kang dinalinta, sa utang niyan lahat niya. Sa lubos mong pag-ibig, kay Jesus Haris na lang. Hirang na apostol at martir, ikaw ang timbulan namin. Kusa kang di nagbalik, sa gawain dating ninais, sandali may di umalis, sa piling ng maestrong ibig, na maging saksing matibay sa gawang kababalaghan. Hirang na apostol at martir, ikaw ang timbulan namin. Sa oras ng madakip, ang Mesiyas ng udlongganin, puso mo'y matigib ng hapis, lalo na ng iyong masilip, pahirap, sakit at paghalay, kay Jesus poong maalam. Hirang na apostol at martir, ikaw ang timbulan namin. Nang kayo'y makalat na sa pangaral na sadya, nagtungo ka sa Albania, ikaw niya, India at Armenia, sa tamis ng iyong pangaral, walang di na nga binyagan. Hirang na apostol at martir, ikaw ang timbulan namin. Sa inggit ng saserdotes, ng sinungaling na dioses, nagsumbong kay Astiages, haring mabangis, malupit, ikaw nga'y pinaglalangan, sa korte ay inanyayahan. Hirang na apostol at martir, ikaw ang timbulan namin. Nang ikaw'y do'y sumapit, sentensya ay agad natitig, pagdakay ipinanani, balat mo'y pawing nalapnit, lalo natuwa ang puso mo, pag-ibig kay Kristo. Hirang na apostol at martir, ikaw ang timbulan namin. Nang makita ng sukaban, ang nadusay nagdiriwang, at walang upay na nangaral, naglikang pinapugutan, kaya nga't iyong tinamo, ang tuwas sa paraiso. Hirang na apostol at martir, ikaw ang timbulan namin. Kaya ang lilong Astiages, 10 na mga saserdotes, pinatay sila at ininis ng demonyong malulupit. Ngunit ganti at parusa ng Diyos sa sala nila. Hirang na apostol at martir, ikaw ang timbulan namin. Mga pamiminto sa mga apostol, San Bartolome, ipanalangin mo kami. San Felipe, ipanalangin mo kami. San Santiago, ipanalangin mo kami. San Andres, ipanalangin mo kami. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. San Pedro, ipanalangin mo kami. San Mateo, ipanalangin mo kami. San Marcos, ipanalangin mo kami. Santo Tomas, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. San Simon Makabayan, ipanalangin mo kami. Ang ating itutugon, San Bartolome, dinggin mo itong idinadalangin. Naway maging masigasig ang simbahan sa pagpapalaganap sa Ebanghelyo ng Panginoon. Tugon, San Bartolome, dinggin mo itong idinadalangin. Nawa ang kaparian ay walang hangaring kapalit ng kanilang pagsusumikap, kundi ang galak na napaglilingkod sa ikalalwalhati ng Diyos at sa ipagpapabanal ng sanlibutan. Tugon, San Bartolome, dinggin mo itong idinadalangin. Naway patatagin ang pananampalataya ng mga relihiyoso at mga misyonero at bigyan ng sapat na tibay ng loob sa pagpapayag ng mabuting balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Tugon, San Bartolome, dinggin mo itong idinadalangin. Naway may bahagi ng mga laiko ang kanilang kakayahan, talino, at paglilingkod sa inang simbahan. Tugon, San Bartolome, dinggin mo itong idinadalangin. Naway magampanan ng mga pinuno ng ating pamahalaan ang mga gawain sa kanila ay iniatas. Tugon, San Bartolome, dinggin mo itong idinadalangin. Naway sa gitna ng gulo, ingay at pag-aakit ng mundo, ay matutong kabataan na mag-isip, makinig at tuklasin ang kalooban ng Diyos. Tugon, San Bartolome, dinggin mo itong idinadalangin. Naway ang mga may sakit, naway isipin ang dinanas ni Kristo sa kanyang mga sugat, ay maging lakas sa mga paghihirap ng mga may sakit at may karamdaman. Tugon, San Bartolome, dinggin mo itong idinadalangin. Tahimik nating idalangin sa mahal na Birheng Maria ang ating mga dalangin. Ipanalangin mo kami, banal at maawing San Bartolome, nang kami maging tapat, makinabang ng mga pangako ni Jesucristo, Panginoon. Pangwakas sa panalangin, o kaibig-ibig na Jesus, aliw kita at ilaw ng mga kaluluwang nasa kadiliman ng sala. Ikaw ang batis at bukal ng biyaya na pinagkuunan ng iyong alipin si San Bartolome. Kaya siya'y nagmahal sa iyo at nagpalaganap sa kaharian mo. Nagtiis ng dalita, naglakbay at 10 ng kanyang buhay ay winalang halaga. Sa pagliligtas sa kapwa at pagsinta sa iyong hanggang utan siya ng ulo.
ng malupit na Haring Astiages. Alang-alang sa biyayang ito na ipinagkaloob mo sa iyong apostol at martir, ay pagtamuhin kami ng biyaya magsumikap at gumawa ng kabanalan, magpawalang halaga sa madlang karalitaang dumarating sa amin, matutong umayon sa iyong kalooban, at makalilibo man, mawala ang buhay namin sa laot ng karalitaan, ay matiis din namin huwag lamang magkasala sa iyo. Lingin mo po, Panginoon ko, ang mga pagsamong ito sa aming pagsasiyam at tinadalangin niya yon kung nararapat sa kalwalatian, kapurihan ng Diyos. Sa inawa, magsitayo ang lahat at ating awitan ng ating mahal na patron, San Bartolome. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Ating pinagdiriwang ang ikasyam at huling araw ng Misa Nobenaryo, alay kay San Bartolome, Apostol at Martir. Ang mamumuno sa ating banal na misa ay si Lubang Kagalang-galang James C. Garcia Didi, katulong na obispo ng Archdiocese ng Maynila. Magsitayo ang lahat.
Mic test. Ang ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, itinipon tayo ng maawaing Panginoon sa harap ng kanyang dambana, pinabang sa kanyang sa at banal na Eucharistia. Mga aminin natin ang kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Amin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin, Panginoong ating Diyos. awan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. In excelsis Deo.
Pangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong matibay ang aming pananampalataya na nagugnay kay Apostol San Bartolome sa buklod ng hindi magdarayang pakikipag-ugnayan ng apostol nito sa iyong anak bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Ang sambayanan mo naway maging pananda na ngayong pagliligtas sa lahat ng bansa sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga pahayag. Ang isa sa 7 anghel na may dalang 7 mangkok na puno ng 7 huling salot ay lumapit sa akin at sinabi, "Halika at ipapakita ko sa iyo ang babaeng mapapangasawa ng kordero." Napasa ilalim ako sa kapangyarihan ng Espiritu at dinala ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaluwalhatian ng Diyos. Kumikislap na parang batong hiyas, gaya ng hasper at sininlaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal, mataas at may 12 pinto, at sa bawat pinto ay may isang anghel. Nakasulat sa mga pinto ang mga pangalan ng 12 lipi ng Israel, isang pangalan bawat pinto. May 3 pinto sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 pundasyon at nakasulat sa mga ito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating salmong tugunan. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin
ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Dinirinig niya sa taglay na hirap kinahahabagan. Tugon. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Tugon. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagbasa mula sa sulat sa mga Ebreo. Mga kapatid, nalumutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo? Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon, at huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y napagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabi pang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Palad ang makadukha at ang Diyos na lumikha, ang pag-asa at pag-ibig. Sa iyong puso, sa iyong mga nanahanawa ang Panginoon at mga kapatid ay ipahayag ng kanyang mabuting balita sa kasasayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumai Ang mabuting balita ng Panginoon
Ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya roon si Felipe. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe ay taga Betsaida, tulad nina Andres at Pedro. Nakita ni Felipe si Nathanael at sinabi niya dito, "Natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ng mga propeta. Siya'y si Jesus na taga Nazaret, anak ni Jose." May mabuti bang maaaring pagmula sa Nazaret? Tanong ni Nathanael. Sumagot si Felipe, "Halika't tignan." Nang malapit na si Nathanael, ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, wala siyang anumang pagkukunwari." Tinanong siya ni Nathanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng higos." Sumagot si Nathanael, "Abay, kayo nga po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel." Sinabi ni Jesus, "Sumampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng higos? Higit pa riyan ang masasaksihan mo." At sinabi niya sa kanya, "Pakatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay mananaog sa kinaroroonan ng Anak ng Tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manatili po tayong nakatayo. Lahat para sa homilia. Reverendo Padre Herbert Piñares, mga kasamang kaparian ngayon, mga diakono, mga seminarista, mga minamahal na kapatid kay Kristo. Bago po ang lahat, nais ko pong ipabatid
no? Isang maligaya at happy fiesta po sa inyong komunidad. Sa pagtatapos po ng inyong pagsasisa karangalan ng iyong patron na si San Bartolome, naway lahat ng dasal, hiling na inyong hinihingi o isinasamo sa Diyos ay naway pakinggan ng ating Amang nasa langit. Mga minamahal na kapatid, sa ating mabuting balita ngayong isang particular na sentence ang tumatakbo sa aking isip. Sentence na iyon. Sumagot si Nathaniel, Rabbi, kayo nga po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Sinabi ni Jesus, sumampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa inyong kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa riyan ang masasaksihan mo. Pakatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Minsan sa ating buhay ay aminin man natin o hindi, nakakalimutan natin ang Diyos. Paminsan-minsan, nakakalimutan natin magdasal, magpasalamat sa Diyos. At siguro, kapag tinanong ko po kayo, bakit ang Diyos? Bakit mo kinalimutan si Kristo? Siguro po ang isa sa mga dahilan na ibibigay niyo po sa akin ay Bishop, busy po kasi ako. Marami po kasi ako ginagawa. Bishop, nag-aaral po ako. Bishop, nagtatrabaho po ako. Bishop, nagtatrabaho po ako dahil gusto ko pong makapagbigay para sa aking pamilya. Bishop, nag-aaral po ako kasi gusto ko po magkaroon ng magandang buhay pagdating ng bukas. Ang pagtatrabaho at pag-aaral, hindi ba't hinihingi natin ang pagpapala ng Diyos? Hindi ba't kapag tayo ay nag-aaral, nagre-review para sa isang exam o summative test, hindi ba't nagdadasal tayo sa Diyos na, Lord, sana makapasa ako? O kaya'y nagdadasal ka talaga ng taimtim? Yung tipong hindi ka nagdadasal sa buong buhay mo, pero pagdating ng final exam ng academic year, doon ka napapadasal ng Lord, sana makapasa ako. Why is it that in times that we need the Lord, do we need to talk to Him? Bakit sa mga bagay na kailangan natin ng Diyos, doon lang natin siya kakausapin? Bakit hindi natin kausapin ng Diyos araw-araw, kahit 1 minuto lang? At bakit hindi natin pasalamatan ang Diyos linggo-linggo, 1 beses lamang sa 1 linggo, ng 1 oras lamang ang hinihingi niya? Marami na tayong mga biyaya na tanggap, mga kapatid. Marami na papala, marami na tayong mga grasya na natanggap sa atin. Saan kaya nagaling ang mga biyayang ito? Hindi sa swerte, hindi sa kani-kanino lamang, hindi sa gobyerno, hindi sa kahit sino man tao. Ang lahat ay nanggaling sa Diyos. Kaya, kailangan natin buksan ang ating mata, mga kapatid. Buksan ang ating mata para kausapin si Kristo, para makita si Kristo, para maliwanagan kay Kristo.
Huwag nating hayaang ang ating mga mata ay mananatiling sarado at puro kadiliman ang ating nakikita. Marapat lamang na makakita tayo ng liwanag. Liwanag na magbibigay sa atin ng pag-asa. Liwanag na magbibigay sa atin ng kapayapaan. Liwanag na magbibigay sa atin ng tamang direksyon patungo kay Kristo, patungo sa Diyos. Mga kapatid, open your eyes to God. Do not let your eyes stay shut. Do not let your eyes stay closed. Because you will see nothing. You will see darkness. Wala kang makikitang kahit anong bagay. But if you open your eyes, what do you see? You see everything around you. Kapag tumingin ka sa katabi mo na nakasarado ang iyong mata, what do you see? Nothing. But when you open your eyes and look at the person next to you, you see another person. And as you open your eyes, say to that person, you are blessed. Why? That is a form of love, brothers and sisters. Remember, si San Bartolome ay naging apostol. Why? It is because of the loving acts of Jesus that he followed Christ. So too, through acts of love, through acts of kindness, through acts of charity, we can have friends. We can love one another. We can be united with one another. Hindi ba't yun ang gusto natin, mga kapatid? Isang bayan na nag-iisa? Isn't that what we want? World peace? Isn't that what we want? All nations being together in peace and harmony? No war, no killing, no shooting, no stabbing, no violence, only peace, only hope. And yet we continue to strive and pray for that wish every day, every single day. Pero what does it give us? Wars there, wars over there, shooting here, patayan dito, patayan doon. Do you think that's how the world can be a better place? No. Kaya peace can start with you. And in order for peace to be given to us, we need to open our eyes and do the right thing to earn that peace. Mga minamahal na kapatid, this parish fiesta is very special as we are in the Jubilee Year of Hope. As we journey as pilgrims of hope with Saint Bartholomew, our dear patron, let us journey with one another. As we unite with one another, we journey to Christ. And let us not be afraid about where shall we go, because that light that will be given to us will guide us to Christ, to guide us to our destination. In this Jubilee year, we are only asked to have one thing, and that is to hope. Magkaroon ng pag-asa. Isang umaasang bayan, nananampalataya, naghihintay. Asang bayang nananampalataya kay Kristo sa mahal na Birhen. Nananampalataya patungo sa tamang direksyon. Naghihintay para sa takdang panahon. Sa panahon na tayo'y bibigyan ng gantimpala at biyaya, nagdiriwang sa ating pagdiriwang sa mga biyaya at grasya ng Panginoon na ibinigay sa atin. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang, imulat natin ang ating mga mata. Let us open our eyes. At sa pagbukas ng ating mga mata, naway makita natin ang liwanag na ating inaasam. Naway makita natin si Kristo
ang tunay na liwanag, ang tunay na daan at ang katotohanan. At naway katulad ni Bartolome sa ating mabuting tanong, naway masabi na, Rabay, kayo nga po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel. Amen. Magsitayo na po ang lahat. At ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, sa matay, inilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumanig. Nang maikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula at paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat para sa pag-aalay.
Please stand. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalubdan ng Diyos ang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha sa kapistahan ngayon ni Apostol San Bartolome, tuwangan nawa kami ng kanyang pagdalangin sa paghahain namin ng pagpupuri at pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin, sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon, Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na kay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nalilingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiap ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoon Hesukristo, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan, upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo,
Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Heso Kristo, na naguutos si pagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipinagkalnalo siya, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo sa pag-aalala sa akin." Mysterium Fidei. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa aming nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pagakyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat ngayong aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain na ito. Hayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pakipagkasundo sa iyo. Loobin mo kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan, isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahon nakatalaga sa iyo. Natulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaysa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ni San Jose, nakabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol, mga martir, ni San Bartolome, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ay aming pakikipagkasundo sa iyo, ay magbuga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Leon, ang aming Obispo Roberto, na tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain,
Kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sumasama magtatamasa ng iyong kaniningang walang maliw sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng sa aming kabutihan. Sumet cunipse et inipsum est tibi Dei Pater omnipotenti, et unitate Spiritus Sancti, omnis orno et gloria, per omnia saecula saeculorum. Tayo ay ang naghihintay, umaasa at nariwang. Kaya tayo ay manalig sa mga salitang itinuro sa atin ng Panginoon. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang, aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan niyo, ang aking kapayapaan ng sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Overte vobis pacem. Peace be with you. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you, servants. Magsinod na po. Mga kapatid, si Kristo ang kordero ng Diyos ay nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, kapalad ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kapistahan niya po San Bartolome, aming pinagsaluhan ng haing nagbibigay buhay. Sa paglingon namin at pagtanaw ng utang na loob, kami naway makarating sa paroroon ng ligayang lubos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tayo magsilod po sa panalangin kay San Bartolome. O maluwalhating San Bartolome, tinawag ka ni Jesus na taong walang pagkukunwari at nakita mo ang tanda sa mundong ito na siya ang anak ng Diyos at Hari ng Israel. Ipagkaloob mo sa amin ang biyaya na sa tuwin ay huwag magbalat kayo at payak na tulad ng kalapati. Gayon din naman, tulungan mo kami na mapasa amin ang biyaya ng iyong palataya, na makita mapagpalang kamay ng Diyos sa mga pangyayari sa pang-araw-araw naming buhay, naway mapagtunto naming ang mga tanda ng panahon na mag-aatid sa amin kay Jesus dito sa lupa, tumantong nawa sa pakikipagkaisa namin sa Kanya sa langit magpakailanman. Amen. Magsitayo po lahat at ating awitan ang ating mahal na patron, San Bartolome. Magsiupo po muna lahat para sa mga anunsyo. Ayan. Una sa lahat, ngayon pa lang ay binabati ko na po kayo. Maligayang kapistahan sa inyong lahat.
Viva San Bartolome! Ay, walang sumagsabi. Viva! Ayan. Ito na po ang huling araw ng nobenaryo, alay kay San Bartolome. Tayo ay naging consistent simula opening salvo hanggang sa 9th day. Mula sa mga presiders na sila si Bishop Ruanyo at kay Bishop Frank, kay Monsignor Ranyada, kay Father Christian Smith, kay Father Julius, kay Father Dennis, kay Father Ivan, Father Zian, Father Alfonsus, at syempre, palakpakan natin ang tagapagdiwang ngayon sa ating misa nobenaryo, ang lubhang kagalang-galang James A. Garcia, D.D., katuwang na obispo ng Maynila. Woo! Palakpak, palakpak. Ayan. So, bukas no, ang Fiesta Masses natin ay simula sa 10 a.m. ang pamumunuan ni Father Jacob. 11:30 na pamumunuan ni Father Lawrence Castillo. And syempre, ang misa ng pag-aalay, 5 p.m. ang misa bago prosesyon na pamumunuan ni Father Ernesto Tonel. At susundan ito ng maringal na prosesyon sa pagdating ng 6:40 p.m. Then syempre sa ating misa pontifical concelebrada na pamumunuan ng dekano ng kolehiyo ng kardinal, kanyang kabunyian, Luis Pedro R. Cardinal Tagle. Bukas no, ang ating front ay wala pong no parking zone kasi bibigyan po natin ng daan ng prosesyon at saka ang liturgical reception ng ating cardinal, no? Kaya muli nagpapasalamat na ako from the bottom of my heart that the novena masses are complete. Viva San Bartolome! Viva. Ayan na po, okay na yung message ko. Sa ngalan po ni Lubhang Kagalang-galang Alexander Dizon Didi, Arsobispong Hirang ng Archdiocese ng Maynila, at sa ngalan din po ni Lubhang Kagalang-galang Amadeo Bacalso, ang aking kasamang katuwang na obispo at mga kasama sa Manila Chancery, kami po ay bumabati po sa inyo ng isang maligaya at happy fiesta po sa inyong lahat. Naway ang pagdiriwang na ito ng inyong fiesta ay maging ang daluyan ng pag-asa at maging isang makabuluhan na selebrasyon para sa inyo. Viva San Bartolome! Kayo po ay magsitayo. Ay, Inyo ang Panginoon at sumainyo din. ang mga ulo para sa pagbabasbas. Ang Diyos na nagtayo ng simbahang nagsasalig sa mga apostol ay maggawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa mga panalangin ni San Bartolome ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos nawa ay siyang magbunsod sa inyo para tularan ang halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayan sa lahat ang inyong katapatan sa Kanya ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay nagpatatag sa inyong pananampalataya, ang kanilang mga
panalangin ay magbunga nawa ng iyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus, descendat super vos et maniat semper. Amen. Misaes. Deo. Gratia. Viva San Bartolome! Bartolome! Viva! Viva San Bartolome! Viva! Viva San Bartolome! Viva! Sambahin ang pinuklod sa pag-ibig ni Kristo, pag-iwan. Sambahin ang pinagkawan at pinihayaan, pagpuri na di ka man narapat-dapat, di pa rin mababayaran. Sa puso ng Diyos ay pinagtayong lahat. Bibigyan na lahat tayo ng nagkakatawanan. Tuwing niya sa ating lahat na ibigan at ipugasan. Sabay ng pinuklod sa pag-ibig ni Kristo, magdiwang. Sabay ng pinatawad at pinihayaan, pagpuri na di ka man karapat-dapat, di pa rin mababayaran. Sa puso ng Diyos ay pinagtayong lahat. Sabihin natin sa picture, 9 out of 9. Hey, 9 out of 9. Sabay ng pinuklod sa pag-ibig ni Kristo, magdiwang. Sabay ng pinatawad at pinihayaan, pagpuri na di ka man karapat-dapat, di pa rin mababayaran. Sa puso ng Diyos ay pinagtayong lahat. Sa puso ng Diyos ay pinagtayong lahat. Sa puso ng Diyos ay pinagtayong lahat. Viva San Bartolome! Viva! Viva! Ayan. Akala nyo yung mga imahen sa gilid, ano pa lang yan, dadami pa yan, dadami pa yan.